Paano nagiging convicted o acquitted ang isang opisyal sa impeachment trial? Nakasalalay yan sa bilang ng boto ng mga mambabatas kung guilty o not guilty ba ang opisyal sa inihaing articles of impeachment laban sa kanya. Iikot ang impeachment trial sa Articles of Impeachment. Ito ay formal na kasulatang naglalaman ng mga paratang o batayan para sa impeachment ng isang opisyal. Bago matransmit o maendorso ang isang Article of Impeachment sa Senado, kailangang pabor dito ang hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Oras na makuha ang kinakailangang boto, itatransmit ang Articles of Impeachment sa Senado at magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Dito na magsisimula ang impeachment trial. Sa puntong ito, ang opisyal na lilitisin ay itinuturing ng impeached official. Ipatatawag ng Senado ang impeached official at kailangan niyang dumalo sa paglilitis o ang kanyang kinatawan para sagutin ang bawat charge sa Articles of Impeachment. Kahit hindi siya dumalo o magbigay ng sagot, itutuloy pa rin ng Senado ang trial. Batay sa Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials, kailangang litisin muna ng senator judges ang bawat isa sa Articles of Impeachment. Matapos madinig ang panig ng prosekusyon at ng depensa, boboto ang mga senador kung guilty ba o hindi ang impeached official sa bawat articles of impeachment. Hindi sapat dyan ang majority votes of 50% plus 1 dahil kailangan ng high voting threshold. Ibig sabihin, kailangan nila ng supermajority o bilang ng boto kung saan walang dudang pabor sa desisyon ang nakararami. 2/3 o 16 mula sa 24 senator judges ang kinakailangang bumoto ng guilty para makonvict ang isang opisyal sa bawat article of impeachment. Kung hindi nakuha ang kinakailangang bilang ng boto sa lahat ng charges, acquitted o absuelto na ang impeached official. Pero kung nakuha ang kinakailangang bilang ng boto kahit sa isa lang sa articles of impeachment, convicted o mahahatulang may sala o guilty ang opisyal. Ang parusa, matatanggal siya sa pwesto at habang buhay na siyang hindi makakahawak ng anumang opisina sa gobyerno. Sa kasaysayan ng Pilipinas, 5 opisyal pa lang ang na-impeach ng House of Representatives. Sa 5, si dating Chief Justice Renato Corona lang ang umabot sa botohan at verdict ng Senado. 8 articles of impeachment ang inihain laban kay Corona pero 3 lang ang tinalakay sa trial. Unang dinesisyonan ng senator judges ang Article 2 na tungkol sa hindi pag-disclose ni Corona sa publiko ng kanyang salin at hindi niya pagdeklara ng ilang assets sa kanyang salin. 3 ang bumoto ng not guilty at 20 ang bumoto ng guilty. Dahil lagpas ito sa 16 na kinakailangang boto, na-convict agad si Corona at hindi na pinagbotohan ang 2 iba pang articles of impeachment laban sa kanya.